Sa gitna na nagpapatuloy na labis na pagtaas ng presyo ng mga produktong petrolyo, maraming mga driver at operator ang nahihirapan sa maghapong pamamasada. Kaya lamang, hindi naman sila kumikita at wala naman may uwi sa kanilang pamilya. Pero mayorya sa kanila ang hindi na kinakayang mamasada dahil halos sa diesel na lamang napupunta ang kanilang kita. Ngayong araw, pangungunahan ng Transport Group na Alliance of Concerned Transport Organization o ACTO ay sasagawang Transport Holiday. At para talakayin yan, makakausap natin ngayong umaga si Mrs. Ma'am Liberty De Luna, ang National President ng ACTO. Magandang umaga po sa inyo, Ma'am De Luna, at maraming salamat po sa inyong pagpapaunlak sa amin ngayong umaga. Magandang umaga rin po sa inyo, Ma'am Rentoy at amigo Sherwin, at sa inyong palatuntunan, Luzon, Visayas, Mindanao. Good morning po. Okay. Ang unang tanong po namin, Ma'am Liberty, ano po ba itong transport holiday na gagawin ng ACTO today? Ito po ba ay isang araw lang o magpapatuloy pa sa mga susunod na araw? Ito po ay isang araw lang ang aming United Transport, 86% consolidated, ma'am, in titles nationwide. Ito po ay nakasako po dito ang mga federation ng ating cooperatives, ang NFTC at iba pang mga cooperatives, korporasyon. At ang ACTO po ay nagsanib puwersa na po kami lahat dito para maparating po namin sa ating mahal na Pangulong Marcos ang aming hinaing dahil dito sa pagtaas ng ating mga fuel subsidy, ang fuel hike increase, at ang hiningi po namin dito ay fuel subsidy, ayuda from DSWD, service contracting, at ganoon din po sa moratorium, lalong-lalo na po dito sa mga nakautang na po na mga naka-modernize na po na mga sasakyan, yung mga ating mga cooperative at korporasyon na sana po magkaroon po kami ng parang kasunduan dito sa ating gobyerno na kahit na 3 buwan ay bigyan kami ng panugit o 6 na buwan na wala mo ng amortization na magaganap, at dahil nga hindi po namin talaga kakayanin sa sobrang mahal po ng diesel at yung iba naman ay mga UV, mga gasolinila, talagang hindi po namin kayang magbayad ng amortization sa ngayon. At ang ginagawa na po lang namin at parang umiikot na lang kami ng 2 beses o 1 beses para lang kumita at may makain po kami sa aming hapagkainan. Yun po ang aming ginagawa. At nananawagan din po ako sa pamagitan ng inyong palatuntunan na sana yung ating mga operators nationwide ay magbaba ng kanilang mga boundary para ma-met po ng ating mga drivers kasi yung mga drivers po ang bibili ng diesel dito, ng gasolina, at nagbabayad pa po kami ng mga boundary sa aming mga operators. Kaya nananawagan po ako sa ating mga operators na sana babaan na muna po nila ang kanilang mga boundary para makabiyahe po ang ating mga drivers nationwide para pang-araw-araw na pangangailangan din nila. May nagpapaaral din po sila ng mga bata, ng mga sa college, sa high school, sa elementary, at ganoon din po sa pagkain na sabay po silang makakakuha ng kahit konti. Kasi ma'am, ang kinikita na lang po namin ngayon ay 150. Minsan 250. Conforme po sa biyahe. Maghapon ma'am yun 10 hours or 8 hours sa isang drivers po. Ang ginagastos po nila sa diesel ma'am, 3,000. Kaya 2,500. So wala na po talagang hindi po kaya talaga dahil sa sobrang mahal ng ating fuel po nationwide. Okay, so meaning to say, itong sakop ng ACTO, 86% ang mapaparalyze, meaning to say, 1 day na walang biyahe. Now, meron sila kayong mga kailingan, yung amortization, and then yung sa boundary. Now, target rin po ba ng pamahalaan na maumpisahan na po itong distribution ng 5,000 fuel subsidy doon sa mga jeepney driver? Masasabi niyo po ba nasasapat ito sa inyong estimate? Mga ilang pasada lang ito kakasya, itong 5,000 subsidy? Siguro ma'am, ito magagamit namin ng mga 2 pasada ng tuloy-tuloy po ma'am, talaga maiikot.
Yun po yan, 2 o 3. It depends po sa ikot nila. Kung makakatanggap po tayo dito, maraming salamat po sa ating Presidente Marcos at ganoon din po sa ating DSWD. At harinawa pong makakuha lahat dahil yung iba namin mga tricycle, may tricycle members din kami, nagsasabi nga daw ma'am na hindi pa rin, na, although nandun yung kanilang yung pangalan nila nandun dahil doon sila nagre-rehistro Ang problema dito ma'am, nung kumuha sila nakaraan, wala yung mga pangalan nila. Ang dami pong hindi nakakuha. Now, ano po yung reaction niyo, Ma'am Liberty, sa ginagawang suspension o sa ginawang suspension ng Pangulo sa nakatakdasan ng fare hike? At kung kayo po ang tatanungin, nasa magkano po ba ang dapat na idagdag na sa ngayon, magkano yung dapat idagdag doon sa pamasahe? Kasi nga po may kulang pa silang 3 pesos sa amin. Nag-file po kami 2 years ago ng per increase ng 5 pesos. Yung provisional per increase na 2 pesos ay nakuha na namin. So may 3 piso pa po sila. Yun nga lang po ang sinasabi ng tao natin, na dismaya po sila, lalo yung mga drivers natin, mga members na para daw kaming bata na binigyan ng candy at binawi ulit. Yun nga, ayun din ang inaasahan namin yung per increase na yan, na ang tao po baba akyat, na malaki pong maitutulong yan pambili ng aming mga bigas at ang aming iuulam sa aming hapagkainan. Kaya nadismaya po talaga yung mga tsuper natin at ang ating mga operator nationwide. Kaya nakatutok na kami ngayon dito na kailangan gumawa na kami ng United Transport Holiday para mapansin kami ng gobyerno na ito na po ang senaryo ng ating transport sector kapag hindi na po namin kaya ma'am na bumili ng mga krudo ditong mga darating pang mga araw at buwan, talagang ito na po yung senaryo na ipinapakita namin na wala na pong makakabiyahe dahil wala na po kami pabili ng aming mga krudo ma'am. Okay. Ma'am, reaction nyo dun sa panukalang emergency powers na ibibigay kay PBBM para bawasan o suspindihin ang excise tax dito po sa Langis, Ma'am Liberty? Ma'am, hinintay po namin yan na sana nabigyan na rin po siya ng ating mga congressman ng special power at sa Senado. Sana po madaliin niya po to dahil mamamatay na po ang hanay ng transport sector at talagang naghihirap na po kami. Halos wala na po kaming kakainin. At isa pa, hindi naman doon sa pagtaas ng pamasahe nagtataas yung mga bilihin Dito sa pagtaas ng ating diesel, nagmamahal po yung mga bilihin. Sumasabay po yung mga bilihin sa pagtaas ng ating mga diesel. Yun po yan, ma'am. Ma'am Liberty, para lang klaro sa ating mga kababayan, ito pong transport holiday ay talagang hindi papasada ang mga jeepney driver? May mga gagawin pa rin po ba kayong programa sa mga susunod na araw? Nakatulad dito? Siguro ma'am, wala. For now, wala naman po. At ito po ay silent United Transport Holiday ang ginagawa po namin. At sana maintindihan kami ng ating Presidente Marcos, ng ating DOTR, ng ating LTFRB na eto kami. Marami na pong hindi nakakalabas dahil sa sobrang mahal ng bilihin at ang hiniling po namin dito sa presidente natin na magkaroon ng concrete solution para doon sa lahat ng nangyayari ngayon para sa hanin ng transport sector, ma'am. Okay. At this point, Ma'am Liberty, ano yung mensahe nyo sa gobyerno at maging sa publiko? Sa ating gobyerno, sana maintindihan nila kami at eto na po ang senaryo na mga darating pang mga araw o buwan kapag hindi po natigil po ang pagtaas ng ating diesel sa pandaigdigan at dito sa Pilipinas, hindi pa man talagang patay na po kami sa aming mga pagbiyahe namin. Wala po kami talagang kinikita at hindi man aminin namin o aminin man namin ibungguman namin ang aming mga ulo sa pader, talagang pong wala po kaming kikitain, ma'am. Paano kami lalabas kung nadudugi na po yung hanay ng transport sectors, ma'am? Mas maigi na lang na magpahinga muna kami habang naghihintay ng pagbaba ng diesel. Kapag dumating po ang panahon na yun, eto po yung senaryo. Kaya
pinaparating po namin sa ating gobyerno na ang United Transport na to 86% na nakakonsolidate, ito po kami. Yan po ang mangyayari kapag nagtuloy-tuloy po ang pagtaas ng pump ng ating mga diesel sa mga petrolyo na kinukunan natin ng ating mga ng mga langis. Okay. Maraming salamat po, Acto National President, Ma'am Liberty De Luna. Gandang umaga po. Salamat po and God bless you po. Thank you.